Filipino Slam Channel. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tulad ng binigkas ng ating kapatid kanina, na paksa natin ngayon, insyaAllah ta'ala, ay ang mga bitag ni Shaitan. Sa abot ng ating mga kaya, sapagkat ito ay napakahaba, pero dahil sa maiksi ang ating oras, ay yung mga mahalaga na lang insyaAllah ta'ala na kailangan natin ating talakay sa abot ng ating mga kaya. Tulad ng inyong mababasa sa screen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ibig sabihin, ako'y nagpapakupkop kay Allah, humihingi ng kanyang proteksyon o pangangalaga laban o mula kay Shaitan na isinumpa. Ang paksa natin, mga bitag ni Shaitan. Una, dapat nating alamin na hindi lang tayo pala ang nilikha ni Allah sa mundong ito upang sumamba, dahil nilikha rin niya ang mga jinn. At nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang jinn upang sumamba. At ang basihan na ginagamit natin bilang sa mga sangkatauhan ay ginagamit din ito sa mga jinn. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Dhariyat, ayah 56, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na hindi ko nilikha ang jinn at ang tao maliban sila ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagtatambal. Sabi ng mga scholar ng mga mufassirun, mga scholar ng tafsir, na ang ibig sabihin ng illa liya'budun ay illa liwahidun. Ibig sabihin, ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala ng tanging nag-iisa lamang ng walang pagtatambal. Dahil dyan, yan ang purpose kung bakit nilikha ang tao at ang jinn, na napakaliwanag sa suratul Dhariyat, na ang purpose natin ay upang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng walang pagtatambal. Para sa inyong kaalaman, ang jinn ay nilikha ito mula sa apoy. Ang jinn ay nilikha mula sa apoy. Ano ang ating basihan na ang jinn ay nilikha mula sa apoy? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Rahman, ayah 15, wa khalaqal janna min marijin min nar. Si Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya ang jinn at mula sa apoy na walang usok. Sinabi ng mga ibang scholar na ang Jan dito na tinutukoy din ay si Iblis. Dahil siya yung ama
na tinutukoy na ama ng mga jin. At ang bashar, ang tao, ang ama nila na tinutukoy nila ay si Adam alayhi salam. Suporta sa ayang ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna al-malaikata khalaqu min nur. Ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag. Wa anna al-jinna khalaqu min marijin min nar. At ang mga jin ay nilikha sila mula sa apoy. Wa anna Adam khalaqa min tin. At si Adam ay nilikha mula sa lupa, mula sa tino. Sabi nila itong tin na ito yung malagkit na putik. Na sa Sahih Muslim, si Iblis, sumpain siya ni Allah. Ayan ang ating paksa. Alamin natin ang kanyang mga patibong. Ngunit bago yan, si Iblis alayhi la'natullah ay dating lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala na nasa langit, bagkus pinapasok pa ito sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala at naging mabuting lingkod. Ngunit siya ay hindi anghel. At dahil sa inggit niya kay Adam alayhi salam ay nawala siya sa napakagandang lugar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Kahf, Aya 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih. At nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na magpatira pa kayo para kay Adam, dahil sa ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang pagbati sa nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan ng mga anghel na sila ay magpatira pa. Fasajadu, nagpatirapan silang lahat ng mga anghel illa iblisa, maliban lamang kay Iblis, sapagkat siya ay nanggaling sa jin. Fafasaka an amri rabbih, at siya ay sumuway sa kautusan ng kanyang Panginoon. Dahil doon ay tinawag siyang syaitan, na ang ibig sabihin ng syaitan sa lugatul Arabiya ay ang malayo, al-ba'id, na ang Islamic definition ng syaitan ay ang malayo sa rahma, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang syaitan ay mayroong syaitan na jin at may syaitan na tao. May syaitan na jin at may syaitan na tao. Ano ang ating basihan? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul An'am, Aya 112, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na at gayon din na si Allah subhanahu wa ta'ala nagtalaga sa bawat propeta ng kaaway na mula sa mga shayatin na tao at shayatin na jin. Sila ng mga syaitan ay nagtatagbili sa isa't isa ng mga magagandang salita bilang pagliligaw sa tao. Sinabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa musnad ni Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Dar, ta'awad billahi min shayatin al-insi wal jinn. O Aba Dar, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humingi ka kay Allah subhanahu wa ta'ala ng proteksyon laban sa mga syaitan na tao at jin. Sinabi ni Abu Dar, fakultu awalil jinni shayatin, mayroon bang awalil insi shayatin, mayroon pa bang syaitan na tao? Sabi ni Abu Dhar, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, meron. Kaya ingatan natin sila. Ingatan natin ang syaitan na jin at syaitan na tao. Dahil ang katotohanan kay Iblis ay ito, mga kapatid, sa Suratul Baqarah, ayat 34.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. At nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na magpatira pa kayo, pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam, fasajadu, nagpatira pang lahat ng mga anghel, illa Iblis, maliban lamang kay Iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Siya ay tumanggi. Aba wastakbar, pangalawa ay nagmalaki. Wa kana minal kafirin, at siya ay napabilang sa mga hindi sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tumatanggap ng pananampalataya. Sinabi pa ni Iblis sa pagmamalaki niya, qala ana khairum minhu, ako'y mas mainam kaysa sa kanya. Khalaqtani min nar, nilikha mo ako mula sa apoy. Wa khalaqtahu min tin, at siya nilikha mo mula sa malagkit na putik. Pagmamalaki sa Suratul A'raf, ayat 12. Suratul A'raf, ayat 12 ni Iblis. Pagbilang pagmamalaki. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin sa mga ayat at sabi ng mga pantas na unang naramdaman ni Iblis na kasalanan ay ang pagkainggit. At isa ito sa kanyang mga katangian, ang pagkainggit at yung pagmamalaki at yung pagkabilib sa sarili. Pagkabilib sa sarili. Ito yung mga katangian na dapat natin ingatan, dahil sino man ang sumunod dito sa mga yapak at katangian ni Iblis, yan ang mga taong tumatangkilik sa kanya. Sinabi ni Iblis, pag nagpagbabalita ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala fa'andirni ila yawmi yub'athun. Sinabi ni Iblis, nabigyan mo ko ng palugit hanggang sa araw na sila ay bubuhay. Dahil siya ay naging syaitan. Sinabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala innaka minal mundarin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na ikaw ay kabilang sa binigyan ng mga palugit. Ibig sabihin, wala siyang kamatayan hanggang sa araw ng paghukom. Qala pabima aghwaytani. Ito sa Suratul A'raf, ayat 14 hanggang 17. Sinabi ni Iblis, at dahil diyan sa hinayaan mo kong maligaw, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ako ay uupo sa kanilang sa daan patungo sa iyo para sila'y harangan. Sabi ng mga pantas, ang ibig sabihin nito, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ibig sabihin, pagsisikapan kong sila'y harangan sa landas mo. Yung qaida ay iba doon sa jalasa. Yung qaida, yung umupo na nag-cross legs. Ibig sabihin, matagal na pag-upo ang posisyon yon. So sabi dito ng mga pantas, ang kahulugan nito ay siya ay magsisikap upang ilihis ang mga tao sa tamang landas, upang makabilang sa kanya. At sinabi pa niya, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ. At pagkatapos noon ay pupuntahan ko sila sa kanilang mga harapan, sa kanilang mga talikuran, sa bandang kanan at kaliwa, hanggang sa wala tajidu aktharahum syakirin, hanggang sa walang matagpuan sa karamihan sa kanila na nagpapasalamat sa iyo. Subhanallah.